Walang shortcut ang maginhawang pamumuhay. At lalong walang shortcut ang pagyaman. Yung tipong isang pitik lang ng kamay ay may pera na. Kung ang iba ay iligal na pamamaraan ang ginagawa, may ilang mahirap naman ang nakakatagpo ng anghel. At mula sa kahirapan, nagiging mayaman sila dahil na rin sa tiyaga at gabay ng mga taong may mabuting puso. Tulad ng senaryo sa isang malaking Chinese restaurant sa Kamaynilaan. Pag-aari ito ni Madam Che, kung tawagin ang kanyang mga tauhan. Yumaman siya dahil sa kanyang kasipagan at hindi madamot sa mga nangangailangan. Sumikat ang kanyang Chinese restaurant dahil sa mababang presyo ng panindang ulam at sa masasarap na timpla ng kanyang mga panindang iba't ibang putahe. Kahanay pa nito ang mga naglalakihang opisina at building na halos lahat ng mga kontraktual na nagtatrabaho sa mga opisina at mga tenant ng building at kondo ay sa kanila kumakain. Isama pa ang mga universidad na ang hanap ng mga estudyante ay murang takal ng ulam at may libre pang sabaw. Maswerte pa nga kapag nakita ni Madam Che ang mga estudyante sapagkat nagkakaroon talaga sila ng libreng kanin. Madam Che, napakabait mo talaga. Teka po Madam, bakit po hindi mo ituro sa mga cook mo ang ingredients mo? Para po makapagpahinga ka na, hindi ka na po bata. Sad ni Jing nakahera ni Madam. Ilang beses ko lang itinuro sa kanila, Jing. Pero oras na matuto sila, ay inaalisan nila ako at nagtatayo sila ng kanilang tindahan ng ulam. Lalo akong nahihirapan kaya ako pa rin ang nagtitimpla. At hanggat kaya ko pa, ay hindi ako mapapagod. Marami kayong umaasa sa akin kahit bawal akong mapagod. Totoo naman ang punto ni Madam Che. Ang dati niyang cook ay may tindahan na ng ulam sa kanilang lugar ngayon. At ang lahat ng naituro ni Madam Che ay nasayang lamang. Matanda na rin si Madam Che, senior na ito. At ang asawa naman ito ay simpleng empleyado ng gobyerno. Mabait ang mag-asawa sa mga tauhan nila. Kaya naman maraming umaabuso at pag natuto ay inaalisan na ang matanda. Ang ilan nga ay nagdakaw na at umalis na lamang na puro bali na lamang ang ginawa sa kanya. At ang lahat ng iyon ay nauunawaan ni Madam Che. Hindi siya nagtanim ng galit sa mga ito. Bagkus inunawa pa niya ang mga ito. At ang iba pa nga ay matapos bumagsak ang buhay, ay bumalik naman kay Madam Che at humingi ng tawad. At muli namang tinanggap ng matanda. Kaya naman ang kanyang kahera na si Jing ay nagtataka sa kabaitan ng kanyang Madam Che. Ngunit di kalaunan ay lumaki rin ang ulo nito. Sapagkat minsan kapag wala si Madam Che, ay nagbubuhay manager ito. Kaya marami ang naiingit kay Jing. Dahil halos 5 taon na itong kahera ng matanda at gumanda na rin ang buhay dahil sa pangungubit nito sa kaha. Nakapagpagawa na ito ng bahay at kahit nasa squatter area lang sila, ay kakaiba ang takbo ng buhay nito. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi nagtataka kung saan nakakakuha ng pera ang anak nila. Napakabait ng boss mo, Jing. Napakaswerte mo talaga. Siguro malaki na ang kupit mo, ano? At baka naman pwedeng pabalado. Wika ng kaibigan ni Jing. Ewan ko sa'yo, inaamin ko, hindi ako sanda. Minsan pag ako'y gipit, kumukuha talaga ako sa kaha. Pero barya-barya lang naman yon. At hindi naman daang piso, malaking halaga. Ayaw kong masira. At ako na lang ang pinagkakatiwalaan nun sa pera. At isa pa, ay mahirap na uling humanap ng ibang trabaho. Ani ni Jing. Nako Jing, kumanda ka kapag nahuli ka. Baka may CCTV doon, lagot ka talaga. Nakakahiya, dalaga mong tao eh. Walang CCTV ang restaurant. Hindi marunong sa ganun si Madam Che. Mangmang yun sa mga makabagong gadgets. Dagdag pa ni Jing. Pero wala nga ba talagang kamalay-malay si Madam Che sa ginagawa ni Jing na pangungupit sa kaha? At sa pag-uwi ng mga karne galing sa rep ng restaurant? Sa totoo lang ay hindi palaging sinswerte si Jing. Nahalata na rin ito ng matanda. Pero hindi nagpapahalata si Madam Che. Hindi kasi siya tipo ng taong namamahiya ng empleyado. Kahit na alam niya ang lahat ng lihim at diskarte ni Jing. Wala pa siyang hawak na ebidensya. At hindi pa daw huli ni Madam Che sa akto ang kanyang kahera. Kaya naman hinahayaan niya na muna ito. Hindi kasi maigpit si Madam Che sa kaha. Total lang ng benta maghapon ay ayos na. Ngunit may isa pang problema si Madam Che. Ang mga nagrereklamo ng mga parokyano niya araw-araw
May lalaking taong grasa kasi na nanghihingi ng pagkain sa mga kumakain na halos pandirian nito dahil sa mabaho nitong amoy at napakaruming suot na dami. Madam Che, ano kaya kung buhusan ko ito ng mainit na tubig? Ayaw kasi talagang umalis eh. Ani ni Jing at akmang kukuha na ito ng kumukulong tubig. Huwag Jing, mali yan, ano ka ba? Ang gawin mo ay bigyan mo na lamang ng pagkain para umalis na. Makakasuhan ka niya ng di oras at magpapagamot ka pa ng tao pag binuhusan mo ng mainit na tubig ang pulubing yan. Maawa ka naman, tao rin yan na kagaya mo. Hindi kumibo si Jing, kaya naman napasigaw na lamang si Madam Che bago pa sumunod si Jing. Labag kasi sa kalooban ni Jing na bigyan ng pagkain ng pulubing ito. Jing, ano ba? Kumuha ka ng pagkain. Kumuha nga ng pagkain si Jing at iniabot sa pulubi. Hoy, umalis ka na daw. O heto ang pagkain oh. Ang baho-baho mo. May mga kumakain dito at lunch break pa. Kapag bumalik ka pa dito, ay bubuhusan na talaga kita ng kumukulong tubig. Saad pa ni Jing sa taong grasa. Umalis naman ang taong grasa at buong akala nila ay ayos na ang lahat. Pero lumayo lang pala ito para kumain. At kinabukasan ay naroon na naman ito at humihingi na naman ng pagkain. Nagkataon pa na wala si Madam Che ng oras na yon, kaya si Jing kaagad ang nakakita sa taong grasa. Kumuha ito ng malamig na tubig, binuhusan ng taong grasa. Nagtatatakbo ang lalaki at halos mapaiyak sa lamig ng tubig na may yelo pang kasama. At nang dumating nga si Madam Che, nakita niya na basang-basa ang lalaki na nakasiksik sa pader at nanginginig sa sobrang lamig at hindi naman lumalayo sa restaurant ni Madam Che. Agad niya itong nilapitan at kinausap. Iho, taga saan ka ba? Alam ko ay matino ka at alam ko rin na nauunawaan mo ako. Kita ko sa mga mata mo. Hindi ako masamang tao. Ako ang may-ari ng kainan na yan. Bakit lagi kang nandito? Nasaan ba ang pamilya mo ha? Ulila na po ako. Patay na po ang mga magulang ko. At ang mga kapatid ko, hindi ko na po alam kung nasaan po sila. 3 po kaming magkakapatid. Gutom na po kasi ako eh. Kaso wala naman pong tumatanggap sa akin para makapagtrabaho. Kasi hindi po ako nakapag-aral at madumi raw po ako. Saad ng taong grasa. Naunawaan kita. Teka sandali, kukuha lang ako ng pagkain ha. Pakiusap ko lang sa'yo na huwag kang lalapit sa mga kumakain. Kasi marumi ka pa. Ayaw ng mga customer yon. Nawawalan sila ng ganang kumain. Umalis naman si Madam Che at pagbalik nito ay may dala na itong pagkain. Heto ang pagkain. Kung saan ka man nakatira, umuwi ka na muna. Bumalik ka bukas at bibigyan kita ng mga damit na pinaglitan ng mister ko. Maglinis ka ng katawan mo ha at bibigyan kita ng trabaho. Ani ni Madam Che. Lumakad na papalayo ang lalaki at masaya itong umuwi sa kanyang barong-barong sa ilalim ng tulay. Jing, ikaw daw ang nagbuhos ng tubig, sabi ng guard natin. Bakit mo yun ginawa? Hindi ka ba naaawa sa tao? Ikaw kaya ang buhusan ng tubig, ano ang mararamdaman mo ha? Nakakairita na po kasi Madam Che. Nabigyan na natin kahapon tapos bumalik na naman siya ngayon. Kasi nga nagugutom ang tao. Hindi mo pa kasi nararanasan na magutom. Paswerte ka't may mga magulang ka at may trabaho ka. At ang lahat ng mga pagkain gusto mo dito sa restaurant ko, maaari mong kainin ng libre. May takeout ka pa nga, hindi ba? Sila Jing, gutom sila. Kaya nila nagagawa ang bumalik dito araw-araw. Nagulat naman si Jing dahil alam pala ng boss niya ang paglalabas niya ng pagkain. Pero lalo siyang nagtaka dahil ayos lang dito. Kaya naman lalong lumakas ang loob nitong si Jing. Bumalik na kayo sa trabaho. Marami na ang customer natin. Ayaw ka nang maulit yun, Jing ha? Huwag kang umasta na parang minamalit mo ang mga kagaya nila. Dahil pag nawalan ka ng trabaho, baka maging kagaya ka nila. Tumalikod na nga si Madam Che at naiwang tulala si Jing. Tatakot si Jing sa tinura ng kanyang boss. Mahirap din kasi sila at si squatter area lang rin nakatira. Sekundarya lamang rin ang natapos niya. Mabait lang talaga ito si Madam Che at pinagkatiwalaan siyang magkaa. Kung tutuusin, ay waitress lang talaga ang in-applyan niya. Kinabukasan, nagulat si Jing nang bumalik ang pulubi at may inebot si Madam Che na madaming dami.
Ang pakinig niya ay gagawin nitong dishwasher. Kaya naman agad na lumapit si Jing at kinontra niya si Madam Che. Madam Che, huwag mong tatanggapin yan. Nakakatakot, baka masamang tao pala yan. Bakit, Jing? Mabuting tao ka ba? Sabay talikod ni Madam Che. Umalis naman ang lalaki at hindi na lumingon pa kay Jing. Natulala naman si Jing at nahahalata na niya na laging makahulugan na ang lahat ng sinasabi ni Madam Che patungkol sa kanya. Bumalik nga ang lalaki kinabukasan na malinis na ang suot nito at bagong ligo pa. At ang pangalan pala nito ay Bert. Dati pala silang nagdi-deliver ng mga gulay kay Madam Che noong nabubuhay pa ang magulang nito. Kaya alam niya ang restaurant na iyon. Pinasulat ni Madam Che sa isang papel ang pangalan nito at kung saan nakatira at pinakuha niya ito ng barangay clearance. Tinuruan ng matatagal ng dishwasher si Bert at sinabi ni Madam Che na magsipag lamang siya sapagkat hindi pa huli ang lahat at hindi na siya magugutom pang muli. Bert, libre na ang pagkain dito at may sahod ka ba? Basta wag ka lang gagawa ng masama kagaya ng ibang tao dyan ha. Lalo na ang magnakaw. Napakasama nun at may karma yon. Pag may problema ka, kausapin mo lang ako at kapag wala ako sa opisina ko, nasa kitchen ako ha. Bili ni Madam Che. Naging ayos naman ang lahat sapagkat mabait itong si Bert at masipag sa kanyang pagtatrabaho. 18 anyos pa lamang ito at napakapayat dahil na rin sa kakulangan niya sa pagkain sa araw-araw. Lagi namang nanlilisik ang mga mata ni Jing dito. Ayaw sa kanya ni Jing dahil mababa ang tingin ni Jing sa kagaya niyang taong grasa. Kapag wala nga si Madam Che, ay lagi niyang inuutusan itong si Bert. Umayos ka ha? Kita ko ang mga kilos mo. Kapag gumawa ka ng masama, ay papapulis talaga kita. Ani ni Jing. Ano ba kita? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Trabahador ka lang rin naman dito kagaya ko. Pero kung umasta ka, para kang anak ni Madam Che ah. Sagot naman ni Bert. Ang yabang mo ah. Patagal na ako dito. Saka lumagay ka sa tamang lugar mo dito. Pulubi ka lang at pasalamat ka. Mabait ang boss namin. Jing, may mga magbabayad na oh. Inuuna mo pa yung bagong dishwasher. Pag yan ay nakarating kay Madam Che, lagot ka talaga. Sad ng isang waiter. Napilitang lubayan ni Jing si Bert dahil may mga nagbabayad na sa counter. Mula noon, ay iniwasan na ni Bert itong si Jing. At nag-iingat na talaga si Bert at baka gawan siya ng masama nito. Sipsipi ang babae niyan. Mag-iingat ka dyan Bert ha. Trahidor yan. Madami ang ginagawa dito na hindi alam ni Madam Che. Kapag nalaman niya ni boss, hari talaga yan. Sad ng kapwa dishwasher ni Bert. Kung tutuusin naman talaga, mas nauna pa ako sa kanya. Maliit pa itong restaurant ni Madam Che noon. Nagdadala na kami dito ng mga gulay at buhay pa ang mga magulang ko noon. At pag kulang sa tao si Madam Che, tumutulong ang inay ko na mag-serve. Kwento pa ni Bert. Dumaan na ang mga buwan. Napansin ni Jing na iniiwasan siya ni Bert. Kaya naman lalong nanggigigil ang dalaga kay Bert. Nalaman pa ni Jing na tuluyan ng inampon ni Madam Che ang binata at nakatira na ito sa bahay ni na Madam Che. Ginawa na rin itong boy o maintenance ng restaurant. Sinisimulan na rin turuan ni Madam Che si Bert na magluto ng mga putahe ng restaurant. Kapag walang gaanong hugasin, ay nag-a-assist ito sa matandang cook ni Madam Che. Madam Che, bakit kaagad kang nagtitiwala sa lalaki yan? Mukha naman pong hindi gagawa ng tama eh. Muling puna ni Jing. Jing, huwag kang magbigay ng opinyon. Baka masaktan ka lang sa aking sasabihin sa'yo. Tama na. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit mo kay Bert. Dahil ba dati siyang pulubi? Lahat kayo dito ay mahirap lang. At lahat kayo ay may kanya-kanyang lihim. Kaya Jing, tama na ha. Ayaw ko ng gulo. At baka pagsimulan pa yan ng away niyo ni Bert. Dahil doon ay lalong nagtanim ng galit si Jing. Nadagdagan pa nga ito ng hindi. Kaya naman habang tumatagal, ay pinagpaplanuhan na ni Jing si Bert at gagawin niya ang lahat para mapaalis ang binata. Isang hapon, sarado na ang restaurant at nagtatali na si Jing ng benta nilang maghapon. Inutusan ni Madam Che si Bert na kunin ang naiwan niyang gamit na nasa opisina niya. Nahuli ni Bert na naglalagay si Jing ng pera sa bulsa niya at napakalaking halaga nito. Hindi kaagad pumasok si Bert at lumabas muli ito sa pintuan ng restaurant upang isipin ni Jing na kakadating lamang niya at ilang minuto ang kanyang pinalampas bago muling pumasok sa loob. Hoy,
Bakit ka nandito? Sarado na. Anong gagawin mo? Alam ba ni Madam Che? Malamang. Ito, susi ng opisina. Pinapakuha sa akin si Madam Che. Naku, teka lang ha. Ako na ang papasok sa loob. Mahirap na baka magnakaw ka pa. Talaga ba, Jing? Ako ang magnanakaw? Bago ka manghusga ng kapwa mo, manalamin ka muna. Sagot naman ni Bert. Hindi pumayag si Bert na kunin ni Jing ang susi. At siya ang kumuha ng pinapakuha ni Madam Che. Umalis itong masama ang tingin kay Jing at lalong nagalit si Jing sa binata. Kinabukasan ay maagang nagpaalam si Madam Che sa kanyang mga tauhan. May aasikasuhin silang ari-arian sa probinsya ng asawa niya at 3 araw daw siyang mawawala. Kaya't nagpili nito sa kanyang cook at nagbilin sa guard at pati na rin kay Bert. Nagtaka naman si Jing at hindi na siya kinausap pa ni Madam Che at dalian na itong umalis. Dahil nga sa pag-alis ni Madam Che, nabuo na ang plano nitong si Jing. Sa 2 araw na wala si Madam Che, ay agad itong gumawa ng kwento. Sinabing may pumasok sa restaurant at nilimas ang benta ng 1 linggo at yung mga pambayad ng bills. Malakas ang loob ni Jing dahil akala niya ay wala silang CCTV. Talaga lang ha? Jing, sigurado ka ba? Sad ng guard. Naku Jing, umayos ka ha? Ilang taon na ako dito, pero ngayon lang nanakawan ng resto. Wika naman ng head chef. Yun nga sino ba ang baguhan sa atin dito? Nakakapagtaka naman. Alam na alam ng magnanakaw ang lagayan ng pera. Ani ni Jing. Jing, sa palagay ko mas tagilid ka kumpara sa aking baguhan lamang sa paningin mo. Ani ni Bert. May tinawagan naman ng guard at agad itong dumating. Tawang-tawa si Bert dahil hindi naman talaga umalis ng mag-asawa at ang guard ay may itinuro kay Jing na kinagulat ng dalaga. Jing, delikado ka. Lagot ka talaga. 1 linggo nang may CCTV ang resto at ikinabit ito noong 1 gabi at hindi talaga pinasabi ni Madam Che sa'yo. Maya-maya ay bigla na lamang dumating ang mag-asawa at may kasama itong mga polis. Bakit mo naman nagawa to, Jing? May pinakita ba ako sa iyong masama? Hindi ka pa ba masaya sa araw-araw na kupit mo sa loob ng ilang taon? Jing, umabot na sa 100,000 ang kupit mo sa kaha. Pero pinapabayaan lang kita. Ngayon ang nasa 200,000 pisong kinuha mo, eto kitang-kita sa CCTV. Sad ni Madam Che. Madam, patawad po. Ani ni Jing. Ano ang balak mo, Jing? Si Bert ang pagbintangan ko? Jing, matagal ko nang alam na nangungupit ka. Pati ang mga frozen foods at mga karneng baboy at manok ay iniuwi mo sa bahay mo. Alam ko ang lahat ng iyon at nagtataka ka kung bakit ko pinagkatiwalaan ng isang pulubi na katulad ni Bert. Wala kang alam, Jing. Hindi mo alam na dati rin akong pulubi. Inampon lang ako ng mag-asawang injek sa Binondo. Pinakain na tinuruang magluto. Pulubi ako dati, Jing, bago ko naabot ang kinatatayuan ko ngayon. Pero kami may takot sa Diyos at hindi kagaya mo na gumagawa ng masama. Kahit pulubi ako, ni minsan na hindi ko naisipang magnakaw. Humagulgol na lamang ng iyak si Jing. Pero huli na ang lahat. Ayaw na ni Madam Che na maging mabait dahil inaabuso na talaga siya. Kaya't sinampahan niya ng kaso itong si Jing at nakulong ito ng 2 taon. Pinag-aral naman ni Madam Che si Bert at tinuruang magluto. Inampon niya na ng legal itong si Bert at di kalaunan ay nagtagumpay ito sa buhay. Ang restaurant ni Madam Che ngayon ay isa ng 5-star hotel and restaurant na sikat dahil sa napakasarap na mga pagkain. Napalago ito ni Bert sa gabay ni Madam Che at ng 2 anak nito. Nay, maraming salamat po ha. Pinagkatiwalaan niyo po ako. Pangako, ako na po ang bahala sa inyo ng itay. At sa mga kapatid ko po, pangako, hindi ko po sisirain ang tiwala niyo sa akin. Ani ni Bert. Ipangako mo, Bert, na mag-ampon ka rin ng isang pulubi. At ituro mo ito sa kaapu-apuhan mo ha. Tumulong ka sa kagaya nating galing sa wala. At wag na wag kang gagawa ng masama. Sambit pa ni Madam Che. Pangako po, Nay. At lahat ng natutunan ko sa iyo ay i-apply ko po sa buhay ko at sa magiging pamilya ko. Hindi ako mapapagod na tumulong sa kagaya ko, Nay. Ani ni Bert. Ganap nang ang negosyante ito si Bert at nagka-French pa ito ng 2. At ang mga dating tauhan ni Madam Che, ang kanyang pinagkatiwalaan. Nagkapamilya na rin si Bert at nagkaanak.
At kahit matanda na si Madam Che, nakagabay pa rin ito kay Bert at sa mga inampun nilang mga pulubi. Patuloy ang pagtulong ni Bert sa mga kagaya niyang taong lansangan at lagi itong nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi siya pinabayaan ni Madam Che. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Tunay nga na kapag nagtanim ka ng kabutihan sa kapwa mo, ay maaari rin itong bumalik sa iyo. Hindi solusyon ang pagnanakaw para magkaroon ng maayos at magandang buhay. Dahil darating ang araw na mabubuking ka talaga sa iyong masamang ginagawa. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito? Comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan.